Good news ba mo? Tara, pag-usapan natin yan sa hashtag since the start. Minsan, sa buhay natin, pakiramdam natin tayo ay mag-isa. Walang kasama, walang karamay. Malungkot ang pakiramdam na iyon. Mahirap magpatuloy kapag mag-isa lamang tayo. Paano kung sabihin ko na hindi tayo nag-iisa? Paano kung sa simula pa lamang ay may kasama na tayo? Sabi sa John chapter 1 verses 1 to 5, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Kung ating mapapansin, ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kanyang ebanghelyo ay tinuturing na pinaka-theological na gospel kumpara sa tatlo, sapagkat ito ay puno ng paliwanag at diskurso patungkol sa mga ginawa ni Jesus noon kaysa sa kinukwento niya ang mga bagay na ito. Ayon sa teorya, maaaring ang mga manunulat ng ebanghelyo ni San Juan ay nabasa na yung unang tatlong gospel bago sila nagsulat. Balikan natin ang ating Bible verse. Kung atin itong babasahin mabuti, ang mga unang salita nito ay hindi na bago sa ating pandinig. Ito ay mababasa natin mula sa Genesis chapter 1 verse 1. "In the beginning, God created the heavens and the earth." Himayin natin ang ating Bible verse ngayon. Ang salitang was ay ginamit ng 3 beses na may magkakaibang ibig sabihin. Ito ay nagpapakita ng existence, relationship at predication. Ang salitang word, ito ay isang pagpapatunay na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita lamang. Ang salitang with God ay nagpapakita ng communication or pakikipagkaisa sa Diyos. Ang salitang was God ay nagpapakita na ang pinadala niya, ang Diyos Anak, ay Diyos din. Mababasa natin sa dulo na ang lahat ng bagay ay dumaan sa word. At hindi kailanman matatalo ng kadiliman itong word na ito. Sino ba itong word na to? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang naman ang kasama ng Diyos mula sa simula. Sa kanya din dumadaan ang lahat ng sanilikha. Ayon sa Bible verse, hindi siya kailanman matatalo ng kadiliman. Mga kapatid, ibig sabihin nito, simula noon pa, kasama na natin si Jesus. Hindi tayo dapat matakot kasi hashtag since the start, kasama na natin ang tutulong sa atin. Hindi tayo iniwan at pinabayaan ni Jesus. Take note, lagi siyang nagtatagumpay. Kapag ba ito ang nalaman natin, matatakot pa ba tayo? Malulungkot pa ba tayo? Siyempre, hindi na. Pinapaalala sa atin na kasama natin siya. Bakit tayo matatakot? Hindi tayo iiwan ni Jesus. Hindi niya tayo i-adjust sa kadiliman. Tandaan natin, hindi tayo lumalaban mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Kailangan nating itanim sa ating puso at isipan na kahit paulit-ulit tayong iwan, hindi naman tayo mag-isa kasi kasama natin siya. Sa kanya tayo humuhugot ng lakas para harapin kung ano man ang mga bundok ng problema na ibigay sa atin. Dapat din natin itong ibahagi sa mga taong lubos na nangangailangan ng comfort, lalo na mga biktima ng karahasan, mga nabubuli, mga may mental health problem. Ipakita at iparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nandito tayo at kasama natin si Jesus. In essence, hashtag since the start is a powerful reminder of God's eternal companionship and the victory that lies in His hands. It encourages us to trust in His plan, remain steadfast in our faith, and be a beacon of light for others. Together, we can face any darkness, knowing that God's light will always prevail. Thank you for listening. And I'm Aaron Zira Amposadas, OP, reminding everyone to always be blessed and be a blessing to others.